ngayon, bukas at magpakailanman. Ang tunay na pagmamahal, kahit gaano pa kalayo, katagal na nagkahiwalay, gagawa at gagawa ng paraan ang tadhana upang sila'y magkitang muli. O naniniwala ba kayo dyan? Hindi lang sa kung paano kayo nahulog sa isa't isa, kundi kung gaano kayo katagal na natili sa piling ng isa't isa sa gitna ng mga pinakamatitinding pagsubok. Isang dating sikat na child star ang naghintay ng matagal sa babaeng pinakamamahal. Pero isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago sa lahat. Sa episode nating pinamagatang Reunited in Love, the Fred Moore and Jennifer De Los Santos love story. Humihingi ng saklola mula sa bubong ng kaninga nilang mga bahay. Tututusin, hindi gaano malakas ang talakhangin ng Bagyong Undoy, pero nagpatindi sa epekto ng bagyo. And the best child actor is Fred Moore de los Santos. Nature and poor, from sickness and health, to death do us one. Red! Bro, hindi ka pa Ang lakas ng hangin! Ang bilis ng pagtaas ng tubig, kailangan na natin umalis. Nakakausap ko na ang tito mo sa Cebu. Tatanggapin nila tayo doon. Pa, ayaw kong iwan tong bahay natin. Dito na ako lumaki. Dito na ako nakapag-artista. Dito na ako nag-asawa. Bahagi na to ng buhay ko, pa. Fred! Anak, matagal nang namayapa ang asawa mo. Paano matatahimik ang kaluluwa niya kung ayaw mo siyang palayain? Pati na yung nakaraan mo, anak. Malungkot mang isipin na matagal na panahon na ang dumaan mula nang naging best child actor ka. Eh, panahon na para mag-move on ka, anak. Huh? Sige na. Tara na po. Ay, Diyos ko! Sige na, dahil mo na to, dali! Nang gabi ring iyon, tuluyan ng iniwan ni Fred Moore ang kanilang tahanan. Pagkatapos humupa ng baha at lumisan na ang bagyong Ondoy, lumipad na sila papuntang Cebu. Dito na sila nag-umpisang muli bilang isang pamilya. Sa kabutihang palad na may nakahanap agad ng panibagong trabaho si Fred dito. Ikaw naman, hindi ko na kailangan niya kasi basta nandito ka lang sa harap ko, kasama ko, araw-araw. Ikaw na ang maintenance. Basta inumin mo. Kailangan natin gawin. Oh. Kaibigan ng pampalakas at inspirasyon itong anak natin. Bakit naman ako napasok dyan sa usapan niyo? Linga dito. Fred, ikaw bata ka pa. Ayaw mong maging maligaya. Ba't di ka mag-asawa muli? Ah, wala na akong panahon para dyan. Busy-busy ako sa trabaho ko bilang assistant ni Konsehal. Alam niyo, na-realize ko na parang showbiz din pala ang politics. Pero ito pa, ma. Hindi to showbiz. Maluwag na sa puso ko na tanggap ko na wala na yung asawa ko. Kasi ngayon, may bago na ako inspirasyon. Ha? Sino yan? Gusto mo talaga malaman, ma? Oo. O, sige, sabihin ko na sa inyo. Sino? Di ikaw, syempre. Ay, naku. Ikaw, wala mo naman. Ikaw din pa, syempre. Ay, nako, iho. Alam mo, para sa amin ng papa mo, ikaw ang best child star hanggang ngayon. Achuchuchut! Matanda na ako pa, ma. Yung bola niyo pa rin ako, ha? Hindi, totoo
child star. Walang iba kundi si Fred. Dali lang po. Hi, Fred. This is Jen. Kamusta ka na? Sinong Jen? Have we met before? Anak, sino yung nag-chat sa'yo? Bakit sambakol yung mukha mo? Hindi ko po kilala. Sino ba to? Eh, baka dating tagahanga mo. Babae ba? Naku, bakit hindi mo i-entertain, ha? Alam mo, baka yan na yung matagal ko nang dinarasal sa Diyos na babae na ipagkaloob sa'yo. Sige na. Agad? Di ba Oo. naniningil ako Hindi. utang, Malay mo, di ba? Kausapin mo na mabuti. Mas excited ka pa kaysa sa akin. Huwag kang preska. Jennifer, napapanood mo na ba si Fred Moore nung siya ay child actor? Uy, nanalo ng Famous Best Child Actor. Kilala mo na siya. Hindi pa po. Kasi Ay, hindi pa? 6 years old pa lang po ako nung mga time po na yon. 6 years old? Opo. Oo Then nga si naman. Fred Moore po is 12 years old po. Paano kayo nagkakilala? Neighbor ko po kasi sila. Neighbor po namin sila sa Marikina. Ilang taong kayo niyan? Nung high school. Bali, 12 years old na po ako noon, then 18 years old na po si Fred Moore. Okay. Ba't kayo nagkahiwalay? Kasi po, kinuha na po ako ng father ko po sa bahay po ng mother ko. Kasi broken family po kasi ako. Hiwalay po kasi ang parents ko. Ilang taon naman lumipas bago kayo nagkaroon ng, nagka-connection kayo After ulit? 20 years na po. Uy, wow! Ilang taon ka na noon? Opo, so 30-something na po ako eh. 30-something ka? Opo. Hello again. I'm Jennifer. Remember me? I'm here in Dubai now. Siguro di man ako matandaan, no? Ako yung ex-flame mo nung high school. At ikaw naman yung totga ko. The one that got away. Jennifer? Of course, Jen. Naalala kita. Kamusta na? Ano nangyari sa'yo? Bigla ka na lang kasi nawala nun. Masasawi kung ikaw ay tumating na buhay muli mga Kinuha na kasi ako ni Mami noon kay Lola. By the way, binalakhan kita sa studio. Nanonood ako dun. Di ba Friday member ka sa That's Entertainment? Tapos nalaman ko dun na may GF ka at nag-asawa ka na. My wife already passed away. Maaga ako na biyudo. Matagal na. I'm sorry to hear that. Eh ikaw, kamusta ang buhay may asawa? Kasama mo ba siya dyan sa Dubai? Single pa ako, no? Dalaga pa rin ako hanggang ngayon. ako mawawala. Ngayong nahanap na. Araw at gabi, lagi nang Hello? Hello? Jen? Ikaw ba talaga to? Parang iba yung boses mo. Sa bagay. Wala pa kasing cellphone ng mga panahon na nauna tayo nagkita. Oo nga, hindi pa nga uso yung phone nun. Alam mo siguro kung uso na nun, makapagpaalam siguro ko sa'yo nun. Hindi tayo maghihiwalay siguro, no? Well, siguro. Pero baka nakatadhana na talaga yun. Kasi di ba, habang panahon ay lumipas pero eto magkausap pa rin tayo nga, nag-connect pa rin tayo sa social media. At isa pa, dalaga ka pa rin. At binata naman ulit ako. Eh,
Baka tayo talaga para sa isa't isa. Ano? Naisip pa ba ako today? Mula noon, lagi nang magkausap sa telepono sina Fred Moore at Jennifer. Hanggang sa unti-unting nahulog muli ang loob nila sa isa't isa. Sa loob ng 2 taon, nagsimula sila sa isang tinatawag na long-distance relationship hanggang sa makumbinsi ni Fred Moore si Jennifer na umuwi na ito ng Pilipinas para sa wakas ay magkita na silang muli. Ano? Tumama ka sa loto? Higit pa sa tumama sa loto pa! Ha? Ano? Bakit? Surprise! Ano nangyari? Ano yun? Naku, Jenny! Anak! Mama na itawag mo sa akin, ha? At dito naman kay Alfredo, papa na ang itawag mo sa kanya. Ang mahal ng anak namin, mas minamahal namin. Po, alam mo, maraming salamat talaga at tumating ka sa buhay ng anak ko. Nang dahil sa'yo, parang nabuhay muli si Fred! Sana mawili ka rito sa amin. Masaya kami dito. Mukha Hindi nga ka ako na aalis. Maraming salamat din ho dahil mainit ang pagtanggap niyo sa akin. Oo naman, syempre! Mahiramin ko muna si Jen, ha? Kasi pagod to galing biyahe. Hindi pa ito natutulog. Oo nga naman. Oo, sige. Sige. Alam mo, gusto ko siya. Pawis na pawis yung likod mo Wala to, okay lang to. Di ba sabi ko nga huwag kang magpapawis? Unti-unti lang naman na ito. Hindi naman to. Palit ka ng damit ha, akin na punasan ko. Sabi sa'yo, baka Lailay, subito ka na. papasma ka. Sige. Ito. Naku, anak, huwag mo nang papakawalan niya si Jennifer. Gusto namin siya. Parang dito pa siya, ma. Bagay na bagay sa child stock. Sandali lang, maghahanda kami ng merienda para sa'yo, ha? Salamat po. Sige ho. Mami, nilago. Iba talaga sila. Nilago. Makulit talaga yung mga yan. Bulalo. Pero masaya. Hindi nagtagal, nagbunga rin ang pagmamahalan ni na Fred Moore at Jennifer. Pero dahil hindi na nakapagtrabaho sa abroad si Jennifer, hindi naging sapat ang kinikita ni Fred Moore sa kanyang trabaho para sa kanilang binubuong pamilya. Lalong-lalo na nang magkasakit ang anak nilang si Jaguar at naisugod pa ito sa ospital. Grabe ka talaga. Iba talaga pag dati kang artista eh, no? Wala ka pa rin kakupas-kupas, Fred. Pre, alam mo, cash ka nito eh. Magbigyan mo kaya ng date. Pero naman, tahimik na yung buhay ko eh. Ano nga ba? Di ko mo magpapahuli. Di ba? Sige na. Cheers! Cheers! Cheers, Fred! Ang tap naman yung tap. Fred! Ano naman talaga, oh. Pakahiya naman sa inyo, no? Tuloy niyo yung cheers niyo. Sige! Pwede bang pahiram muna si Fred? Ay! Sige, par. Sige na. Kamusta pala si Jaguar? Aso naalala mo palang may anak tayong nasa ospital. Ayun! Kailangan salina ng dugo dahil kumalat na yung dengue sa katawan niya eh. Napantay ko pa si Mama dahil akala ko dumidiskarte ka na sa pera. Pero ayan, nagiinuman. Paglandian ka pa sa babaeng yan. Han! Nahiya kasi ako kay paring Edmond. Sabi niya paperamin daw niya ako ng pera. Eh, nakakaya naman kung tatanggihan ko yung mga tagay niya. Tsaka hindi naman ako... Sa tagay o sa babae? Hindi naman ako yung naglalandi. Sabihin mo nga, sa tagay o sa babae? O sabihin mong publicity stunt mo na naman to. Dahil dati kang artista. Alam mo, Fred,
Sa tagal nating magkakilala, almost 2 years, nare-realize ko, isip bata ka pa rin. Siguro dahil dati kang child star, no? Hindi ka na nag-mature. Siguro hindi na talaga tayo bagay. Dahil ako, maagang naghiwalay parents ko. Maaga nag-mature yung isip ko. Ikaw, isip bata ka pa rin. Alam mo, ang swerte rin talaga ng ex-wife mo. Maaga siya nawala. Hindi niya kailangang pagpasensya niyang pagkakaisip bata mo. Huwag mo siya itamay dito, ah. Huwag mo siya itamay dito. Ano ba? Sumusobra ka na, ha? Luluwas ako ng Maynila. Doon ko ipapagumot si Jaguar. Ako magpapalaki sa kanya. Kahit kailangang pumunta ng abroad, gagawin ko. Han? Anong gagawin niya sa walang kwentang amang katulad mo, ha? Sabihin mo. Sige na, tuloy mo na yung pag-cheers-cheers mo na. Sige na! Nagalit po ako sa kanya nung time po na yun eh. Doon po yung time na naghiwalay na po kami at bumalik na po ako sa naghiwalay Maynila. kayo? Opo. Okay. Bumalik na po ako sa Maynila and bumalik po ulit sa Bahrain. Hoy! Fred! Papakamatay ka ba? May kabutihan bang naidudulot niyang alak at sigarilyo? Ha? Ito na lang kasi bumubuhay sa akin ngayon, eh. Simula na namatay yung una kong asawa, parang na-paralyze na yung kalahati ng katawan ko. Ngayong iniwan naman ako ni Jen, parang namadyag na yung buong katawan ko. Anak, mahal mo pa ba si Jen? Hindi patunayan mo. Ayusin mo yung buhay mo. Tapos suyuin mo siya. Pag uwi niya ulit dito sa Pilipinas, puntahan mo. Sunduin mo sila ng anak mo. Oh. Paano ko gagawin yun? Kasi sino magbabantay sa inyo? Alam mo, may kalagayan nyo eh. Siyempre, di ko kayo pwedeng iwan. Fred, mas hindi namin kaya ng papa mo na makita kang ganyan. Ha? Huwag kami ang laging iniisip mo. Matagal mo na kaming laging inuuna kesa ang kapakanan mo. Anak, hindi ka na child star. Dapat mas mature ka na. Kasi ama ka na ka nun. Alam mo, Fred, hindi na to showbiz. Totoong buhay na to. Ha? Ikaw lang ang pwedeng magbago sa kwento mo. Kaya gawin mo. Buuin mo uli ang sarili mo. Ha? Sige na, habulin mo si Jen. Para maging masaya ka. Pag masaya ka, edi masaya na rin kami pag inayos mo yung buhay mo. Diba? O di pwede na kami magpahinga pag nangyari na yun. Pero magsalita ng ganyan. Bakit? Matagal mo pang makaka-basketball yung apo mo, no? Tsaka malalaman pa niyo kanino galing tong kabutihan ko. Galing sa'yo. Sinunod ni Fred Moore ang payo ng mga magulang. Labagman sa kanyang kalooban, nilisan niya ang Cebu at muli siyang makipagsapalaran sa Maynila. Hanggang sa mabalitaan niyang babalik na uli sa Pilipinas si Jennifer. Jen! Umalis ka na, baka titing kita. Jen, kanina pa kita welcome back. Sana naman i-welcome mo ako sa buhay mo? Paano ba nalaman na nakauwi na ako galing Bahrain? Ha? At paano mo nalaman kung saan ako nakatira?
Hindi na importante kung paano o kung saan. Ang importante ngayon, nagising na ako sa pagkakamali ko. Tumatayo ulit ako sa pagkakadapa ko. Jen, walang kwenta yung buhay ko pag wala ka. Pag wala kayong Jaguar. Puro salita. Wala ka namang gawa. Alam mo, para ka nasa pelikula. Puro dialogue, puro pambobola. Wala na tayong dapat pag-usapan, di ba? Jen! Jen! Jen, please naman. Jen, pinipilit ko magbago para sa'yo. Para kay Jaguar. Ayoko naman lumaki siya na magkahiwalay yung mga magulang niya. Gaya na nangyari sa'yo. Jen, gusto kong maging responsableng ama. Sa katunayan, kausap ko yung dati kong talent manager. Meron daw project para sa akin. Medyo maliit nga lang yung role, pero okay lang. Babalik ako sa pag-aartista. May kikitain na tayo ulit. Para masustentuhan ko na kayo. Magsisikap ulit ako para sa atin. Jen, ang pinaka-importante ngayon, balikan mo na lang ako. Han, patawarin mo na ako sa lahat ng pagkukulang ko. Hindi ko na ito gagawin ulit. Ngayon, pag ginawa ko pa ito, maiintindihan ko kung ayaw mo na ako makausap, kung ayaw mo na ako makita. So, huwag na ako saktan, ha? Kasabay ng kanilang pagbabalikan, tagumpay ring nakabalik sa pag-aartista si Fred Moore. Sunod-sunod ang mga projects at taping niya sa GMA noon. Hindi alintana ni Fred Moore ang puyat at pagod. Mabigyan lang ng mas magandang kinabukasan ang kanyang asawa't anak. Hanggang sa... Han, kamusta ka dyan sa trabaho mo? Aga ka ba makauwi? Okay naman ako, Han. Medyo gagabihin lang ako dito, sunod-sunod eksena ko. Ay, ikaw na muna bahala kay Jaguar. Ikaw na lang maghatid sa kanya, ako na lang magsusundo. O, nagpalit ka na ba ng damit? Baka mapulmonya ka niyan. Palit ka kagad, ha? Oo na, huwag ka na mag-alala sa akin. Ako nang bahala. Sige na, Han. Love you. Love you too. Oh, Ma! Anak, wala na baba mo. Sana makauwi ka sa Cebu. Wala na papa. Iniwan na tayo. Ay, Diyos ko! Fred Moore, ano nangyayari sa'yo? Tulong! Medic! Medic! Anak, anong nangyayari dyan? Anak! Anak! Night stroke. Possible late stroke po ang pasyente. Anong naging reaksyon niya nung nabalitaan ninyong namatay na yung tatay niya? Nabigla po kami, nabigla po si Fred. Balikan natin, puntahan natin. Jennifer, yung unang mild stroke ni Fred Moore, no? Ano nangyari doon? Ayun po kasi po, mga 2 months before po, nung mangyari po yon, after po ng heat stroke niya, nakita ko na lang po siya sa toilet na wala na po siyang buhay doon. Han. Fred! Fred! Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Gising! Fred! Fred! Gising na! Ano nangyari? Gumising ka! Diyos ko, Fred! Ano nangyari?
Gising! Mayo ka. Wala na ako sa Diyos. Akala ko na wala ako na. Ano nangyari? Wala ko na wala ka na, Fred. Ano nangyari? Bali, ni-revive ko na lang din po siya. Ang tapang mo naman. Ano po, Jen. pinag-ano ko lang po siya. Sinipr mo? Opo, sinipr ko Marunong ka po siya. mag-CPR? Opo. Oh, really? Tapos good. hanggang sa lahat po ginawa ko pero hindi ko po talaga siya mabuhay. Ma-revive? Hanggang sa, ma-revive po. Hanggang sa nagalit po ako sa kanya dahil bakit niya kami iniwan kaagad. Hanggang sa ang ginawa ko po, pinagkakagat ko na lang po siya. Hindi ko po alam, Tita Mel, kung saan ko po siyang party nakagat ng nasolid ko po siya. Tapos bigla na lang po siyang nag-response. Oh. Gumalaw po siya. Oh. Tapos bigla na po siya nagsalita ng, Han. Sabi niya pong ganun. Tapos yun, nagpasalamat ako kay God. Papa God, thank you. Binalik mo po sa akin yung asawa ko. Sabi ko po sa kanya, marami pong salamat. Sa pagkakataong iyon, mabilis namang nakarecover mula sa isang mild stroke si Fred. Pero makalipas lamang ng ilang buwan, sumakabilang buhay naman ang pinakamamahal na ina ni Fred. Nakauwi naman silang mag-asawa sa Cebu at naihatid niya ang ina sa huli nitong hantungan. Sumunod talaga agad si Mama kay Papa hanggang sa kabilang buhay. Han, ikaw ba? Sasamahan mo ba ako kahit saan? Hindi mo rin ba ako iiwan? Han, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Wala namang masamang mangyayari sa'yo eh. Ha? Papandihan kita para hindi ka na magka-stroke. Sa alagaan mo din sarili mo, ha? Unti-unti namang nakarecover si Fred. Normal na ulit ang kanyang pananalita, kaya nabigyan siya ng isa pang pagkakataon para makabalik sa pag-aartista. Hanggang sa... Hindi ka na makapagsalita. Kuya, bilisan mo natin. Tulungan niyo si Fred. Tulungan niyo kami, Kuya. Sige na, bilisan niyo. Dito lang ako, Hana. Huwag ka mag-alala. Fred! Kuya, tara na. Sige na, Halika na, Sige na, Han, kumain ka ng madami, ha? Para lumakas ka. Ha? Luto ko yan. Sarap. Isa pa. Katapos ito, mag-exercise tayo. Hindi na lang. Ayaw mo kasi mag-physical therapy eh. Mas mabilis ka makakagaling doon. Isa pa. Ako na. Ako na lang. Sige na. Ano? Ayaw mo na? Anong gusto mo? Hindi ka kasi... Sige na, onti na lang to. Huwag ka mag-alala. Alagaan kita, ha? Kami yan sa akin. Ito naman. Sorry, ha? Hindi ko alam.
Ako bahala. Ano mahiya sa akin? Love. Sensya ka na. Sensya ka na, Hana. Ilagaan kita. I'm sorry. I'm sorry. Sorry, hon. Okay lang. Okay lang. Mari, salamat sa pag-order mo, ha? Basta pag naubos, sabihan mo ko agad. Alam mo naman, kailangan ko ng racket. Pinapaaral pa kami, anak. Mari, bakit hindi ka na lang mag-abroad ulit? Malaking sahod mo doon dati, di ba? Paano naman si Fred? Obligasyon pa rin ako na alagaan ang asawa ko. Sus, maka-worry naman to. Akala mo naman totoong asawa mo na talaga si Fred. Eh, hindi pa naman kayo kasal, di ba? O siya, sabihan na lang kita ulit kapag order ako, ha? Kapag naubos to. Una na ako, Mare. Salamat. Fred, una na ako. Sa kabila ng tantrums at kasungitan ni Fred Moore, ay patuloy siyang inunawa at inalagaan ni Jennifer. Hinding-hindi niya ito pinabayaan at iniwan. Hanggang sa... Han, may sorpresa ako sa'yo. Alam kong miss na miss mo na sila at alam kong miss na miss ka na din nila. Andito yung mga kasamahan mo dati sa That's Entertainment. Sandali. Maraming salamat po sa inyo, sa pagdalaw po kay Fred. And maraming pong salamat sa tulong po na binigay niyo rin kay Fred Moore. Ano naramdaman ni Fred Moore nung dinalaw siya ng mga, alam mo na yung mga dati niyang mga kasamahan sa That's Entertainment? Umiyak po siya sa tuwa. Umiyak siya? Opo, umiyak po siya sa tuwa. Nakita ko din po yun. Kasi ang saya-saya po niya nung nakita niya po sila Sir Mike Castillo. Oo. Sina John. Niyakap niya po kagad. Tapos umiiyak po siya. Kasi sobrang tagal na nga rin po. Ngayon lang po nila nakita si Fred. Ngayon po. Sobrang saya po niya. Sige nga, mag-practice tayo para hindi tuluyang umurong yung dila mo. Sige. Sabihin mo, thank you. Thank you. Thank you. Ayan, lagi mo lang sabihin yan, ha? Para ma-practice natin. An? Hmm. I love you. Love you. I love you too, Han. Talaga, pinapakilig mo pa ako, eh. I love you. Kissing pa din ang Fred ko. Alam mo, parang ikaw pa rin yung batang artistang kinakikiligan ko. Nagulong pa ako. Fred, papayag ka ba kung... kung magpakasal na tayo? Fred Moore de los Santos. Will you marry me? Hold on. Hold on. Hold on.
Naga? Siyempre naman, ako nandito. I love you. Halika na, Han. Magpapahinga na tayo, ha? Ayan. Ano Ikaw talaga, anong gusto mong Wag na. Gusto mo yung vows natin, no? Paawat ako na. Eto? Oh, tatayo ka? Halika, tulungan kita. Saglit lang. Sige, Han. Ano ba yun? Wag na. Ako na, Han. Relax ka lang. Ito na. Sige na. Fred, nangangako ako na mamahalin kita sa hirap at ginhawa. Sa kalusugan o sakit man, naniniwala akong gagaling ka. Habang buhay kitang sasamahan. Amahalin kita magpakailanman. Salamat. Salamat, mahal. Salamat din, Fred, ha. Alam mo, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Saan ka kumukuha ng lakas ng una muna ng katawan din, no? Diyan sa pag-aalaga ng isang asawa na parati na lang may sakit, malubha pa. Hindi mga lagnat-lagnat, sipon-sipon lang. Talagang malubha. Saan? Paano ginagawa mo? Kay Papa God po, parati lang po kasi ako nagpipray eh. Oo. Lagi lang po ako nagpipray na gabayan po kami. Ako po, na huwag po ako magkakasakit. Para po sa asawa at anak ko po. Yun lang po yung ginagawa ko. Kahit na sobrang hirap po, nagpipray lang po ako. Talagang meron talagang true love eh. Ano ha? At yun talaga dama mo, no? Opo. Pag naglilingkod ka sa kanya, no? Daman-dama mo. Opo. Thank you very, very much sa Thank you din po, Tita storya Mel. mo sa amin ngayong gabi. Napakaganda. Thank you, Jenna. Thank you din po, God Tita bless Mel. you. Marami po salamat. And Fred Moore and Jaguar. Opo. Thank you po. Marami po salamat. Thank you very Thank you much. po. Salamat. Maraming salamat po sa mga taong tumulong sa akin. I love you all. Sundan po sa mga. Thank you very much. Sa panahong madaling sumuko, maghiwalay at mag-move on, ang tunay na pag-ibig, pinipiling manindigan sa gitna ng hirap, sakit at kahinaan. Kaya mga mahal kong ka-millennials, Gen Zs at Gen Alphas, kapag true love, walang iwanan dahil hindi ito basta sinusukuan. Ngayon, bukas at magpakailanman. We've only known each other for a very short time. We're even from two different worlds na pinagtagpo ng tadhana. Mahal na mahal kita. Mahal mo rin ba? It's useless for me to admit my feelings for you. I'm going back to Russia. Nalungkot ako. Na-miss pala kita, Eric. I did everything to be here because ialublu tibia. Mahal na rin kita, Eric. From Russia with love.